Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So alam naman nating lahat na napakadikit nga ng standing ng 10th seed Warriors at ng 11th seed Houston Rockets. Kahapon nga ay nakuha ng Warriors ang panalo. Ngunit agad din itong nasundan ng double overtime win ng Houston Rockets laban sa OKC Thunder na walang Shai Gilgeous-Alexander sa score na 132-126. Mainit pa din nga si Jalen Green at nagtala siya ng 37 points, 9 rebounds and 7 assists. 25 points, 15 rebounds and 4 assists din si Amen Thompson. 20 points, 4 rebounds and 4 assists si Dillon Brooks. 16 points si Jabari Smith Jr. at 13 points, 5 rebounds, 7 assists naman si Fred VanVleet. Sa OKC naman ay kinapos nga 31.7 rebounds si Josh Giddey at 23 points, 5 rebounds and 10 assists si Jalen Williams. Ito na nga mga kaibigan ang ikasampung sunod na panalo ng Houston Rockets. Ang record ng Warriors ngayon ay 37 wins and 34 losses, habang ang Rockets naman ay 36 wins and 35 losses. So dahil sa sunod-sunod na panalo nga ng Houston Rockets, bawal nga matalo sa ngayon ng Warriors kung nais silang manatili sa top 10 ng West. Dahil isang talo lamang nila at isang panalo ng Rockets, agad na magkakapalitan sila ng pwesto. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Habang nasungkit naman kahapon ng Los Angeles Clippers ang controversial win kontra sa Philadelphia 76ers sa score na 108-107. Nanggaling nga kay Kawhi Leonard ang go-ahead basket at isang free throw. Ngunit naging controversial nga ito dahil sa mata ng ibang fans ay foul dapat dito si Paul George kay Kelly Oubre Jr. Kung natawagan nga ito ng foul ay may dalawa sana itong free throw with a chance to tie or win the game. Ganun pa man ay tahimik nga ang pito ng officials, kaya naman official lang nakuha ng Clippers ang panalo kahit na panay reklamo pa si Coach Nick Nurse ng Sixers. 22 points, 10 rebounds, 4 assists si Paul George, 17 points, 9 rebounds si Kawhi Leonard, 16 points, 5 rebounds and 14 assists si James Harden at 14.7 rebounds si Terrence Mann. Big win nga ito para sa Clippers, lalo na't kung natalo nga sila dito mga kaibigan ay babagsak na sila sa 5th seed at 1 loss away na lamang sila sa 6th seed and 2 losses away naman para sa 7th and 8th seed ng West. So great comeback win nga para sa Clippers from down by as much as 15 points. Habang isama naman natin sa update na ito na matapos na magpahinga ng halos buong season dahil sa injury, ang former Miami Heat guard Gabe Vincent ay inaasahan ng maglaro para sa Lakers sa linggo kontra sa Brooklyn Nets. Bale Lunes nga yan sa Pilipinas. Sa 5 games na nga sa regular season ay nag-average siya ng 25.5 minutes per game and 5 points and 3 assists per game. Tiyak na mababawasan ang minuto niya dahil napakaganda nga ng nilalaro ni D'Lo at Austin Reeves ngayon. Gumaganda na din ng pakonti-konti ang performance si Spencer Dinwiddie. Sa ngayon nga ay hindi pa tiyak kung sino ba mababawasan ng minuto sa Lakers. Ngunit inaasahan na magbibigay siya ng plus sa depensa ng Lakers mga kaibigan. Again, expected pa rin siya na out sa game kontra sa Indiana Pacers bukas. Ngunit inaasahan na makakapaglaro siya kontra sa Brooklyn Nets sa linggo o Lunes sa Pilipinas. Sa palagay nyo ba ay ilan ng minuto na dapat na ibigay kay Gabe Vincent ni Coach Darvin Ham?